Hi guys! Welcome sa ating channel na Chong Studios, and this is our segment, Bible Speaks Season 2. At ngayon po ay nasa episode number 7 na po tayo. And by the way, I would like to greet all of you a happy and victorious 2026. And ngayon ngang tayo ay alive and kicking at nakapag-celebrate ng New Year. So we are looking forward for more success, for more opportunities, God's favor, blessings, good health, and syempre, pagpapala at paggabay pa rin niya sa mga susunod pang araw na darating sa buhay natin. Dahil tayo ngayon ay nagsiselebrate nga ng New Year, marami pa rin sa atin ang hindi pa rin maka-move on o maka-move forward sa kanilang mga past or pain experiences. Like for example, breakups, family problems, mga bangayan, what else? School problems, painful experiences na talagang nagpalubog sa atin sa kalungkutan, na nagpaiyak sa atin, mga nagpahirap ng kalooban natin. And that's a normal thing para sa lahat ng tao, and including me. Nitong last year, for example, ay naka-experience po ako ng mga hindi inaasahang pagkakataon ng mga problema, mga pagsubok regarding sa pag-aaral ko. But thank God na itawid pa rin. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Despite na may mga nangyaring hindi maganda, ay nagbigay pa rin ng plot twist si Lord. And yun nga po, nung nakapasa po ako sa board exam, talagang hindi po ako magsasawa na papurihan ng Panginoon sa kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay and sa aking mama at papa, sa pamilya ko. Going back dun sa ating discussion na may mga tao na hindi pa rin maka-move on o maka-move forward dahil nga sa kanilang mga past experiences na siyang lalong nagpapatindi ng kanilang kalungkutan. So meron tayong tanong na paano tayo makakausad ngayong 2026? So, ito yung ating mga tips na hopefully ay makatulong sa atin para tayo ay makausad o makabuelo ngayong taon na to. Number 1 is, kalimutan ang nakaraan at magplano para sa hinaharap. Sabi sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19, itong sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito't masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy, di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. So tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos na ilibing sa limot yung ating mga nakaraang mga sakit, painful events na talagang nagpalubog sa atin ng kalooban, nagpaiyak sa atin gabi-gabi kahit araw-araw na hindi nagbigay sa atin ng kapayapaan sa puso't isipan natin. Salip na tayo ay mag-focus doon, mag-look forward tayo para sa future. Ano yung mga pwede nating gawin para maging masaya na tayo ulit, para pumayapa na yung ating puso't isip at syempre yung ating buhay. Do not dwell on the past. Instead, look to the future. Diba? Number 2, itoon ang sarili kay Kristo. Fix ourselves or fix our eyes on Jesus. Sabi sa Hebrews 12 verse 2a, itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. So kung tayo ay nakatuon kay Jesus Christ, doon magsisimula yung ating pananampalataya na kahit anumang problema yung dumating, anumang pagsubok, o kahit anumang mga painful experiences ang maranasan natin, nakatuon pa rin yung ating paningin kay Jesus Christ. Dahil kapag tayo ay nakatuon sa ating Panginoon, magiging payapa tayo, magiging panatag ang ating kalooban, ang ating isipan. Number 3,
isa-isip na tayo'y binago na ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Isipin natin na para tayo makamove forward, makipagkaisa tayo kay Jesus Christ, isurrender natin yung buhay natin sa Kanya, at darating din yung time na lahat ng mga painful experiences natin, magiging milestone din natin yan para tayo'y matuto, para makaiwas tayo sa gulo, maiwasan natin yung sarili natin na malungkot muli, at magkapamuhay tayo ng naayon sa ating Panginoon. Kapag tayo'y nakipagkaisa kay Kristo, babaguhin niya tayo, babaguhin niya ang ating puso't isipan, tatanggalin niya yung anumang poot, yung kalungkutan o galit o ano pa mang negatibo sa ating buhay. Number 4, magtiwala sa kanyang mga plano at pangako. Sabi sa Jeremiah 29:11, alam na natin to, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Si Lord, meron na yung plano para sa atin. Hindi pa tayo pinapanganak, meron na siyang nakatakdang plano o mga promises para sa buhay natin. Kaya, wag nating isipin na hindi na tayo makaka-move forward pa o hindi na tayo makakalis pa dito sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga issue na talagang nagpapalugmok sa atin. Hindi, may plano si Lord sa buhay mo. Tandaan mo yan. May plano si Lord para sa buhay mo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na magpalumok dyan sa problema mo o sa mga pasakit na nagpapa-affect sa'yo. Lagi mong isipin na merong plano ang Diyos para sa buhay mo. Huwag nating aksayangin yung sarili natin na mag-isip hinggil sa mga naging problema na kinaharap natin, sa mga pagsubok, sa mga pasakit na nagpabigat ng kalooban natin. Hindi niya tayo pababayaan dahil meron siyang gagawin para tayo kanyang ipagtanggol. Magtiwala lang tayo sa kanyang pangako at sa kanyang mga plano. Actually, napakaraming promises ang Lord sa buhay natin. Kaya, ano pa ba yung ikapangangamba natin? Meron tayong Panginoong Diyos na magtatanggol sa atin. Amen ba? Amen. Number 5, manampalataya sa Diyos. Gaya nga sa Jeremiah 29:11, sabi nga sa Proverbs 3:5-6, kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya isang gunihin sa lahat ng iyong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. So, dahil nga tayo ay nagtitiwala sa kanyang mga pangako at kanyang mga plano, syempre, wag pa rin natin tatanggalin yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil yan lang yung susi para tayo makausad. Kahit masakit, kahit mahirap gawin ang pag-move on sa mga past experiences natin, kung malakas ang ating faith o ang ating pananampalataya kay Kristo, makakausad tayo. Ito pa yung isa pa sa pinakamahirap gawin, yung magpatawad. Sabi sa Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga ng mga matatanda, kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang mga tao? Ang Diyos mapagpatawad kasi Diyos siya eh. Tayo, tao tayo. Meron tayong limitasyon. May hangganan yung pagpapatawad natin. Pero dahil nga tayo ay meron ng bagong identity, dahil tayo ay binago ng Diyos, tayo ay kanyang inuutusan, ini-encourage na patawarin yung ating mga tao na nagkasala sa atin, yung mga tao na kasakit ng kalooban natin. Gaya nga na sinabi ko, kung talagang malakas ang faith mo o yung pananampalataya mo sa Panginoon, kahit masakit o mahirap gawin yung mag-move forward, magpatawad ka. Pero syempre, bago ka magpatawad ng kapwa, patawarin mo muna yung sarili mo. Baka nasaktan mo na rin yung sarili mo, baka meron ka ng ginawang hindi maganda sa sarili mo, patawarin mo muna yung sarili mo.
Love yourself, forgive yourself before doing that to other people who hurt your feelings. And lastly, kung hindi ka pa ready, as in na parang, Lord, hindi ko pa po kaya. Parang medyo hirap pa po ako. Hirap pa po mag-move forward. Ang tanging gawin mo na lang o yung last resort mo ay mag-pray. Manalangin ka. Sabi sa Lucas 6:28, pagpalain ninyo mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo mga umaapi sa inyo. In English, bless those who curse you. Pray those who persecute you. Grabe si Lord, no? Yung kanyang utos sa atin. Instead na sumpain natin yung mga tao na nakit sa ating kalooban, yung mga taong nagpahirap ng kalooban natin, yung mga taong sinubok yung katatagan natin, sinubok yung pasensya natin. Ang sabi ng Lord, ipag-pray mo pa rin sila kahit na ganun yung ginawa nila sa'yo. Kasi kung iisipin natin, sila naman yung magdadala nun, hindi tayo. Yung ginawa nila sa atin, sila magdadala nun. Tayo, inapi tayo, binaba nila tayo. Di ba sabi nga ni Lord, ang sinumang ibinababa ay itinataas. At ang mga nagmamataas, ibababa ni Lord. Diba? Kaya, mag-pray lang tayo. Ipag-pray natin yung mga taong nanakit sa kalooban natin, physical man, verbal man, or emotional. Sa mga past experiences natin, mga challenges na nagpababa ng self-esteem natin, ng confidence natin, yung mga kadugo natin, kaibigang nag-betray sa atin, lahat ng mga taong nagkasakit ng kalooban natin, ipag-pray natin sila sa Panginoon. Ipanalangin natin na sana bigyan pa sila ng pagkakataon ni Lord na magpatawad, magpakumbaba. Yun yung maging way para magkapagsisi sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala sa kanilang kapwa at makahingi ng tawad. For our challenge, let me read this Bible verse here on Deuteronomy chapter 1, verses 6 to 7a. When we were at Mount Sinai, the Lord our God said to us, "You have stayed at this mountain long enough. It is time to break camp and move on." Baka meron pang Mount Sinai na pinananatili pa natin sa ating puso't isipan. Ito na yung right time para alisin na yan sa buhay natin, para tanggalin na yan sa puso't isipan natin, at magsimula tayong ilakad yung ating mga paa patungo sa hinaharap para magkaroon tayo ng isang buhay na maganda, masagana, payapa at puno ng pag-asa sa Panginoon. Bilang panghuli, let me read this quote. When you finally let go of the past, something better comes along. Ipaubayan na natin kay Lord lahat ng mga bad memories natin, mga painful experiences natin, mga events na nagpalala sa buhay natin, na nagpababa ng ating self-esteem and confidence. Dahil sabi nga ng pastor namin, may maganda sa likod ng pangit. And that's our message for tonight. Sana po meron po kayo natutunan sa ating mensahe ngayong gabi. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios here on Facebook, YouTube, and TikTok. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito sa ating segment na Bible Speaks Season 2. Happy New Year to all of you! Patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos na dakila. Mag-ingat po kayo palagi.